Nagsimula ang series sa isang classroom kung saan iniisip ni Yuki kung kamusta na ang kabilang mundo. Nang biglang magdilim ang langit at magkaroon ng summon ng circle at dinala ang mga student sa kidnapper na mundo. Nakatayo na lang sila sa isang malawak na parang, nang biglang dumating ang mga malalaking armor na balak silang saktan. Niyakap ni Yuhi si Yuki paghampas ng armor para iligtas ito. Pero pinitik lang ng bida ang armas ng kalaban na naitapon dahil malakas pala si Yuki. Kaya nagtaka si Yuhi kung anong nangyari. Subalit hinila siya ni Yuki para umalis sila doon at maligtas. May mga tao na dumating at sinalubong ang mga magic armors at kinalaban ang mga ito. Kaya ligtas ang mga student sa isang sulok. Subalit nakaramdam ng sakit sa katawan ng bida. Dahil cursed magic daw ang napitik niya kanina. Dumating ang ilang mga knights na pinaalis ang mga estudyante. Saka umatake ang mga ito sa mga magic knights at tinagpas ng Blondie ang paa ng isa. Saka din nagpaulan ng yelo si Elka at tigok ang ilan pang knights. Sa kaharian ay sinabi ng boss na salamat daw sa mga future na heroes na mga nasummon na students. May isang hero daw na nagligtas sa kanila noon 5 taon na ang nakalipas. Kaya napaisip ang bida na matagal na pala. Sinabi ng hari at reyna doon na inaatake daw sila ng mga demon at kailangan ang tulong ng mga dumating. Walang napagpilian ng mga students kundi pumayag dahil ayaw nilang mapaalis ng palasyo. Kalaunan pa ay sinanay ni Glenn ang mga students kung paano gumamit ng espada. Tinuruan naman ni Elka ang mga babae kung paano mag-magic. At nalaman ni Yuhi na apoy ang magic niya. Nakita ito ni Yuki na umalis pero nakita siya ni Elka at sinabing unang araw pa lang sa kakaibang mundo pero nagbubulakbol na ito. Sinabi ni Elka na tuturuan ng leksyon ang lalaki. Kaya ginatungan ng lalaki ang pang-aasar. Umatake si Elka ng espada nitong kahoy. Pero iniwasan lang ng bida saka pinalo ang pecs ni Elka na nasaktan. Nang maramdaman ng babae ang palo sa kuweba ay nakilala na ang kaharap. Nagpatira pa kaagad ang babae saka tinawag si Yuki sa pangalan nitong Setsu. Kaya napatawa ang bida na buti at naalala siya. Naging payat daw ang bida dahil iba sa mundo kung saan siya nanggaling. Saka din ginawang upuan ng babae na gustong pagsilbihan ng bida. Dumating si Glenn na napatanong kung anong ginagawa ni Elka kaya sinabi ng babae na nakita ang hero 5 years ago. Agad silang nagpunta sa kinaroroonan ng witch na si Thea. At kilala na nito agad ang dumating na si Setsu dahil sa kanyang magic kahit nagbago ang hitsura. Sinabi ng bida na nakauwi na siya gaya ng kanyang promise noon. Nagtanong ang mga kausap kay Setsu kung anong nangyari noon. At sinabi ng bida na hindi rin maintindihan. Ipinakitang kinalaban niya ang kalaban na si Toma at nagpalitan sila ng pagtaga. Nagkaroon ng malaking pagsabog at bigla na lang naibalik sa tunay na mundo si Setsu. At hindi rin nila alam kung paano siya nakabalik. Pero sinabi ni Setsu na si Toma ang nasa likod ng mga magic knights dahil sa naramdaman niyang cursed energy. Kalaunan ay nagmeeting ang mga knights at sinabi ng hari at reyna na makikipaglaban sila sa mga demon ng tuluyan. Sinabi ni Glenn na mag-who-knows dili sila pero sinabi ng mag-asawa na nasa kanila ang basbas ng Diyos dahil sa mga naipadala na bagong hero doon. At sinabi pa ng hari na hindi na lang sana nila pinakinggan ang sinabi ni Setsu noon na magkaroon sila ng peace treaty sa mga demon. Kaya nainis ang Blondie. Ipinakita namang may success ang training ni Yuhi at naging masaya ito. Dumating si Setsu at binati ang babae. Pero sinabi ni Yuhi na ayaw saktan ng iba. Kaya natahimik ang bida. Sinabi ng babae na puprotektahan ng bida kaya naman masaya si Setsu. Kinagabihan ay nag-report ang tatlo kay Setsu at sinabing hindi nila mapipigilan ang desisyon ng hari at reyna na digmaan. Kaya sinabi ni Setsu na wala siyang magagawa kundi pigilan ang digmaan ulit. Nais ng tatlo na makipaglaban sa tabi ng bida. Ngunit sinabi ni Setsu na mag-isa lang niyang lalaban sa pagkakataon na iyon dahil busy ang tatlo sa kani-kanilang mga posisyon sa palasyo, kaya walang nagawa ang tatlo kundi pumayag sa nais ng boss. Dahil kailangan ng gamit ay nagpunta silang lahat sa armory ng Invisible. Pero naunang pumunta si Elka tulad ng estilo nito noong magkakasama pa sila. At binugbog nito ang bantay na knockout. Saka din nila ito itinapon sa basurahan para di sila mahuli. Friendly fire ang mga loko. Pinuntahan nila ang kinalalagyan ng gamit dati ni Setsu na espada. Pero naalerto ang mga guard sa labas dahil nakita na nila ang guard na nabugbog. Kaya sinabi ni Thea at Glenn na tutulong sila para bigyan ng pagkakataon si Setsu na makaalis kasama si Elka. Sa labas ay nagpaalam na si Setsu kay Elka. Nang biglang dumating si Yuhi na nagtanong kung saan pupunta ang bida. Kaya sinabi ni Setsu ang totoo na pangalawang pagkakataon na niyang may padala sa mundong iyon. Nais pa rin sana ni Yuhi na sumama pero ipinaliwanag ni Setsu na gagawin iyon para ligtas si Yuhi. Naintindihan naman ito ni Yuhi na sinabing ipikit ng lalaki ang mata. Ginawa naman ito ni Setsu kaya biglang ginupitan ni Yuhi ang buhok ni Setsu gamit ng wind at fire magic. Saka sinabing mag-ingat ang lalaki sa lakad. Pero pinitik muna ni Setsu ang noo ni Yuhi. Saka din siya umalis. Ipinakita ang isang artist na kinakausap ng isang customer. Nais ng customer na bilhin ang kanyang obra. Ayaw itong ibenta ng lolo na nilapitan ng apo.
Pero nang nagbigay ang customer ng isang pouch ng gold ay agad binenta ng lolo ang obra at umalis ang customer. Nagtanong si Rory sa lolo kung bakit ito binenta ng lolo. Kaya sinabi ng lolo na exception ng ginto sa pride niya. Paglaki ni Rory at namatay ang lolo ay iniwan niya ang shop ng lolo. Nag-travel siya kahit gabi at sa daan ay napatigil ang kanyang kabayo. Saka pa siya inatake ng isang malaking baboy na binangga ang kanyang karwahe. Agad niyang kinuha ang naitapon na pendant gawa ng kanyang lolo at itinago dahil ayaw niyang multuhin ng lolo kapag nawala niya ito. Pero pagtalikod niya ay kaharap na ang baboy monster. Napasigaw siya sa takot na sinabing marami siyang pera. At mabuti na lang dahil iniligtas siya ng dumating na Setsu. Inakala ng babae kung maniningil si Setsu ng pera. Pero sinabi ng bida na napadaan lang siya. Nang iniabot ni Setsu ang kamay para tulungan si Rory ay nakilala ng babae ang bida na yung customer ng lolo na bumili ng pendant. Nagpatulong siya kay Setsu na ihatid pero ayaw ng bida. Saka lang ito pumayag ng magpakaawa ang babae. Kaya sila sumakay ng kabayo dala lang ang pendant na hawak ng babae. Pagdating nila sa isang bayan na pantalan ay sinabi ni Rory na mag-hire na siya ng sasakyan na bangka. Ngunit nang sinabi niyang papunta siya sa Demon Country ay ayaw ng ferryman dahil sa paparating na digmaan. Naghanap pa siya ng iba pero lahat ng mga ito ay hindi pinagbigyan si Rory. May mga knights na bantay ng customs na nagtanong kung may passport si Rory. Kaya ipinakita ng babae ang merchant pass nito na kinaiinggitan ng mga Knights Patrol. Pero dahil ayaw ipakita ng babae ang dala nitong package ay napangiti ang mga ito na parang yung nanguhuli ng mga nagbebenta sa palengke. Pipilitin sana nila ang bata na ilabas ang kayamanan pero hindi nakatiis si Setsu na pinigilan ng mga kawatan na naka-uniforme. Illegal pala ang pagkalkal ng mga gamit sa araw at nagpakilala ang bida na guard ni Rory. Magkakainitan sana silang lahat na hinawakan ng mga armas. Pero dahil may mga nakatingin na tao ay nahiya ang mga knights na kurakot na sinabing hindi pa sila tapos bago iniwan ang bida. Masayang nagpasalamat si Rory sa bida. Pero hindi nila napansin ang madilim na anino sa ilalim ng dagat. Kumuha ng pagkain ang dalawa pero hindi makakain ang babae. Saka nagtanong si Setsu kung anong gagawin ni Rory kung walang bangka na ma-hire. Dahil walang imik ang bata ay sinabi ni Setsu na magpahinga muna ang babae at matulog. Kapalit ng isasama ito ni Setsu patungo sa Demon Country. Nagpunta nga sila ng isang paupahang kwarto at doon ay ipinakita ng babae ang dala-dala na pendant. Namuka nito ni Setsu na pamilyar sa kanya. Sinabi ng bata na lolo niya ang pinakamagaling na jeweler. Nang may magpaayos ng jewel ay may sakit na ang lolo. Natapos naman niya ito pero hindi na may deliver kaya sinabi kay Rory na gawin ang trabaho. Sinabi pa ng lolo na ang tunay na pride ay ang isakripisyo lahat para sa minamahal tulad ni Rory. Kaya naiiyak ang bata na nangako sa lolo na may deliver ang pendant. Habang natutulog sila ay pinasok ng mga kurakot na knight ang hotel at nagtanong kung naroon ang merchant. Naramdaman na ni Setsu ang pagdating nila kaya pagpasok ng mga knight ay kaagad na tumalon sa bintana si Setsu na hawak ang napasigaw na Rory. Sinalubong sila ng knight pero inapakan lang ito ng bida na tumawa. Humabol pa ang mga ito pero nadulas sila sa mga nagkalat na mga bote. Kaso ay dead end ang natakbuhan ng dalawang bida kaya nakahabol ulit ang mga kurakot na knights. Sinabi ng mga ito na lagot na sila. Pero mas inasar sila ni Setsu na ikinatakot ni Rory. Subalit nang handa na ay binuhat ulit ni Setsu ang bata at buong taas na tumalon. Kaya inakala ng bata at ng mga knights na mamamatay sila. Ngunit lumabas si Livia na isang sea dragon at sa ulo niya bumagsak ang dalawa. Kaya natakot at hindi makapaniwala si Rory na napatanong sa sarili kung sino ang na-hire na bodyguard. Maging ang mga night guards ay napatanong sa leader kung paano magre-report. At sumagot ang leader na nananaginip sila at hindi ito kasama sa pag-report. Saka din nakita ni Setsu at Rory ang nagliwanag na Demon Country sa gitna ng dilim. Kalaunan ay nag-cheer si Setsu dahil pinapanood pala ang labanan ni Livia at ng isang malaking squid. Kalaunan ay naiinis si Livia dahil hindi siya tinulungan ni Setsu. Kaya napatawa lang ang lalaki na humiling ng patawad. Dahil nakita nilang lumulutang ang squid ay iniluto nila ito at ginawang fried squid. Matagal daw itong hindi natikman ni Livia pero mas gusto daw ang hindi luto. Alam ni Setsu na dadalhin ni Rory ang pendant sa Demon Castle sa customer niyang nagngangalang Daisies. Pero hindi pala ito kilala ng bata na nagtanong kay Livia. Sinabi ni Livia na siya ang Demon Lord. Kaya nagulat at natakot ang bata na customer pala niya ang Demon Lord. Pagkatapos kumain ay sinabi ni Livia na aalis na siya dahil tapos na ang trabaho niyang pagdadala sa kanila doon. Nais sana ni Setsu na sumama si Livia dahil mas kilala nito ang Demon Lord. Ngunit naiinis ang Leviathan na sinabing pagkatapos ng 5 taon na hindi sila nagkita ay ginamit lang siyang bangka ng bida saka pa pinagtawanan ng may nakalaban na giant squid. May dumating nga mga batang demon na sinabing lalaki ang dapat na humingi ng sorry. Kaya naiinis si Setsu na pinakain na lang ang 3 bata. Nasarapan ng mga bata na humingi ng take-out para sa mga magulang. Agad na sinabi ni Livia na marami pang pagkain. Kaya kahit naiinis pa rin si Setsu ay dinala nila ang Kraken sa Demon Village.
Naiinis ang mga demon folks dahil hindi sila makapangisda dahil sa kraken sa dagat. Ngunit nagulantang sila nang sabihin ni Setsu na iiwan na ang malaking pusit doon para kainin nila. Kaya tuloy biglang nagkaroon ng fiesta ang village dahil sa pagkain na dala ng mga bida. Saka pa nila inasikaso na parang reyna si Livia na pinapakain ng mas gusto nitong luto. Samantalang nagluluto naman si Setsu ng fried squid rings at siya naman ang kinantsawa ni Livia. Pero nagustuhan ng mga demon folks ang performance at luto ng bida. Samantala sa bundok ay napagkamala ni Vlad na nasusunog ang village dahil inaatake sila ng mga tao. Kaya ito umatake na handa sa laban. Sa village ay nakita ni Livia na nalasing ang bata sa nainom nitong juice. Saka siya tinawag para mag-usap daw sila. Nagtanong si Ruri kung paano nagkakilala sina Setsu at Livia. Kaya nag-imagine muna ang babae nang nakalipas. Unang nakita ni Livia si Setsu na nais dumaan sa dagat niya nang walang gate pass. Kaya naglaban sila pero natalo si Livia. At isinama na siya ni Setsu para sa misyon na pigilan ang World War. Nagtaka si Livia na inakalang sikat dapat si Setsu sa lugar ng mga tao dahil siya ang hero. Naglodang muna si Ruri pero nagulat nang mapagtantong si Setsu ang legendary hero. Nagtanong siya kay Livia kung galit ba ito sa bida dahil sa hindi magandang pagtrato sa kanya sa kanilang muling pagkikita. Dahil ngayon lang ulit nakita ng Leviathan ang bida ay nakangiti itong pinagmasdan ng lalaki. Kaya nasabi ni Ruri na in love ang tagadagat kay Setsu. Kinikilig si Livia na itinanggi pero totoo ang feelings niya sa lalaki. Dumating naman bigla si Vlad sa stage na nagtanong kung ayos lang ang mga tao. Pero nagtanong ang mga bata kung ayos lang siya. Saka sila nag-offer ng squid rings kaya napaisip si Vlad. Kalaunan pa ay naubos na ang iniluto ni Setsu at nag-close na siya. Habang kumakain naman ng fish mag-isa si Livia ay tinawag siya ni Vlad na humingi ng patawad. Dumating si Setsu na binati si Vlad na namuka ng bida dahil sa power at espada. Sinabi ni Vlad na nais makita si Livia dahil gustong magpatulong para sa boss nitong Demon Lord dahil nasa panganib. Ipapakasal daw sa isang tao si Daisies pero ang totoo ay isa itong subjugation curse. Kaya nagtaka ang bida dahil malakas naman si Daisies. Sinabi ni Vlad na sinubukan daw silang masakop ng mga tao noon. Kaya nagulat si Setsu na yung mga tao ang naging mananakop. Saka sinabi ni Vlad ang mga naka-armor na knights na nagwagayway pa ng kanilang flag na Destinia. Nagpadala ang Demon Lord ng messenger sa mga tao pero wala pa silang balita. Sinabi ni Vlad na isang nagngangalang Terran ang nag-offer na kung pakakasalan siya ni Daisies ay pipigilin nito ang digmaan. Ipinaliwanag ni Ruri na isa sa pinakatanyag na merchant si Terran at halos lahat ng mga bangka na naglalayag sa dagat ay pag-aari niya. Kaya ito ang basehan ng mga demon kung bakit nila sineseryoso si Terran. Nagtanong si Setsu na naiinis kung bakit pumapayag ang Demon Lord at mga general nito sa nais ni Terran. Kaya ipinaalala ni Livia na si Setsu ang dahilan kung bakit pinipilit ng Demon Lord na mapanatili ang kapayapaan. Kaya dapat daw nila itong tulungan. At napangiti si Setsu na sumangayon. Mabilis na tumakbo sina Setsu at Livia na nag-uunahan sa kagubatan patungo sa Demon Lord Castle. Ito din ang dinaanan nila noong inatake nila ang Demon Castle noon. May mga halimaw na sinabayan ng kanilang pagtakbo. Kaya ito inatake ni Livia at hinati ang isa. Saka din pinagpapatay ang iba pa. At kaagad din naubos ang mga mahihinang monsters. Nagtanong si Livia kung anong plano ng bida. Kaya sinabi ni Setsu na pasasabugin ang kasalang magaganap. Naisip niyang si Terran ang dahilan ng umpisa ng gyera. Sinabi ng mga tao na ang mga demon ang naunang umatake. Samantalang sinabi ni Vlad na ang mga knights ng tao ang naunang umatake. Saka naalala ng bida ang mga magic knights na kinalaban din nila na katulad ng umatake sa Demon Castle. May mga umatake pang mga monsters. Ngunit gamit lang ni Livia ang magic water attack ay tigok ang mga ito ng sabay. Habang tumatakbo sila ay lihim na masaya ang babae dahil muling nakasama si Setsu. Naalala niya ang mga pinagsamahan nila. At bago niya ito makilala ay tambay lang siya sa ilalim at walang paki sa mga nasa pampang. Pero nagbago ang buhay niya na naging exciting dahil sa adventures nila ni Setsu. Gusto din niyang mapansin gaya ni Daisies. Kaya sinabi ni Livia na mas masarap ang squid rings na luto ng bida. At sinabi ni Setsu na ipagluluto siya ng marami. Ipinakita naman ng nakaraan ni Daisies na naging warrior para protektahan ang Demon Castle. At nang malabanan niya si Setsu ay natatalo siya. Pero sinabi ng lalaki na tigilan na nila ang gyera at mag-usap na lang, na tinanggap naman ng Demon Girl. Nang nawala si Setsu ay naging concerned si Daisies. Pero sinabi niyang kahit hindi man sila magkitang muli ay pananatilihin nito ang usapan nilang kapayapaan sa pagitan ng mga tao at demon folks. Naging maayos naman ang bayan ni Daisies pero nasira ang pendant na bigay ni Setsu sa kanya. Kaya sinabi ni Vlad na ipapaayos ito sa matandang jeweler. Hanggang sa araw na nagulat sila nang bigla silang inatake ng mga Destinian soldiers. Agad inutusan ni Daisies ang 2 tauhan para magpunta ng Destinia at alamin ang dahilan ng pag-atake. At sa isip niya ay gagawin pa rin ang nais ni Setsu na iwasan ang digmaan. Naghanda lang sa depensa ang mga Demon Army.
Pero isang buwan na ang nakalipas ay wala pa rin silang balita sa mga inutusan na messenger. Dumating si Vlad na sinabing nais makausap ng isang nagngangalang Terren na mayamang manlalayag si Dezes. Sinabi ng hindi katiwa-tiwala ang mukha na Terren na tutulong siya sa pagpigil ng digmaan kapalit ng pakikipag-asawa ni Dezes sa kanya. Alam ng Demon Lord na gustong gawin siyang alipin ng merchant na kurakot. Naglabas pa si Terren ng cursed servitude na ipinakita sa mga demon at nakita nilang malakas itong sumpa. Kaya agad na nag-react ang mga tauhan ni Dezes na hindi payag. Pero sinabi ni Dezes na bigyan muna siya ng oras para makapag-isip. Kaya umalis si Terren na patawa-tawa at sinabing baka maubusan ng oras si Dezes. Pinaalis ni Dezes ang lahat ng mga tauhan pero nagpaiwan si Vlad na sinabing naroon sila at handang makipaglaban para sa master. At iyon daw ang dahilan kaya hindi makahindi ang babae dahil ayaw isugal ang buhay ng mga kasama. Hanggang sa oras na iyon ay iniisip pa rin ng babae ang pangako kay Setsu. Samantala sa karwahe ay kausap ni Terren ang kasing utak nito na nagbalak sa kanilang plano. Gustong maangkin ni Terren ang kagandahan ni Dezes, samantalang ang kaharian naman ang gusto ng kausap. Nagtanong ang merchant kung paatrasin na nila ang mga Magic Knights, pero sinabi ng nakahod na hayaan lang ito dahil ito ang utos ng kanyang master. Sa araw ng kasal ay naiinis ang mga demonyo dahil sa puwersahang pagkakakasal ng kanilang reyna. Samantalang nakangiti ang excited na Terren. Pumasok ang nakagaw na Dezes na malungkot patungo sa altar. Excited si Terren na ilagay ang pangpaslave sa leeg ng bride nito na itinaas pa. Sinabi ni Terren ng sumpaan nila na kapag nag-isa na sila ay siya na ang bagong Demon Lord na boss ng mga demon folks. Saka pa siya patawa-tawa habang naiinis ang mga may sungay. Hinarap ni Terren si Dezes para ilagay na ang pangpaalipin sa leeg ng babae. Naalala ulit ni Dezes si Setsu. Pero ihinanda pa rin ito ang leeg para maging alipin habang iniisip si Setsu. Pero bago pa mangyari ang kasal ay sumabog ang bintana. Kaya nabulabog parehong ang mga tao at mga demon folks na bisita. Saka tumalon mula doon si Setsu hawak ang malaki nitong espada. Sinabi pa ng bida na naroon siya para iligtas ang prinsesa. Naglalakad naman ang kasunod na sina Rory at Vlad. Nagreklamo ang natatakot na Terren sa pakikialam ni Setsu at inutusan ang mga bodyguard nito. Lumipad naman ang mga nakakapote patungo kay Setsu, subalit lumabas si Livia na inatake ng power na tubig ang mga kalaban na namatay. Masaya sina Dezes at Livia na nagkabatian. Pero biglang lumabas ang nakahod supervisor at ginamit ang shadow power nito patungo kay Livia. Umatras si Livia para umiwas pero nahuli siya ng shadow user. Naglabas si Kagero ng mga matutulis na shadow weapon at balak tusukin ang babae sa ere. Ngunit sinira ni Setsu ang tusok niya. Saka din sinuntok ito sa likod at naitapon. Muling tumayo si Kagero na matapang pa rin na lalaban para sa master. Ginamit nito ang shadow blade na umatake pero sinalo lang ito ni Setsu ng kamay. Saka ulit itinapon ng shadow user na nasaktan. Hinamon siya ng bida na galingan naman sa laban. Pero sinabi ni Kagero na saka na sila maglaban dahil aalis muna siya para sabihan ng master. Saka din ito tumakas gamit ang shadow blades. Niyakap bigla ni Dezes ang nagulat na Setsu dahil nakaramdam ng malambot. Masayang nagyakapan ang dalawa. Pero inistorbo sila ni Livia na tinuro ang bangkay ng mga tauhan ni Kagero. Saka din naging abo ang mga bangkay. Nakita din ni Setsu ang pangpaalipin na pendant at sinabi ang suspecha niyang si Toma ang may utak ng pangyayari. Willing daw si Dezes na sumama sa pakikipaglaban ni Setsu kay Toma. Kaya sinabi ng bida na ayusin ng Demon Lord ang gulo doon para mapanatili ang kapayapaan. Sinabi pa ng bida na kailangan nilang puntahan agad ang Beast King para kausapin. Kaya nagreklamo si Livia na napagod siya sa pagtakbo at pakikipaglaban para maging bangka ulit ng bida. Dumating din sina Vlad at Rory. Sinabi ni Rory na si Setsu ang magbigay ng pendant. Kaya kinuha naman ng lalaki ang box at nagseryoso ang Demon Lord. Masaya ang babae na makita ang pendant na inilabas ng bida saka din inilagay sa leeg niya. Kaya para silang ikinasal sa pangalawang pagkakataon gamit ang pendant. Hinuli ng mga demons si Terren. Saka din nagpaalam na sina Livia at Setsu kay Dezes. Sinabi ng bida na saka na lang ipapasyal si Dezes kapag tapos na ang problema. Kaya umaasa naman ang babae. Sinabi ni Rory na dahil pinayagan siya ng Demon Lord na magtayo ng shop doon ay magpapaiwan na rin ito. Kaya muling naglakad sina Setsu at Livia para sa next nilang destinasyon. At masaya si Livia na samahan ang bida. Dahil magkababata at mabait si Yuki ay gustong-gusto siya ni Yuhi. Nang lumaki sila ay nais ni Yuhi na sundan si Yuki sa papasukan nitong paaralan kapag naging high school. Pero dahil sinabi ni Yuki na huwag kung mahihirapan ng babae ay nagtampo ang babae na umalis. Isang gabi habang naglalakad si Yuhi ay malungkot siya dahil hindi pumasa sa entrance exam. Saka pa siya pinagtripan ng mga tambay na sinabing maging tambay na rin lang ito tulad nila at maging masaya. Pero dumating si Yuki na sinabing nag-aaral sila. Dahil tinawag siya ni Yuhi na Yuki-kun ay nirespeto naman siya ng mga tambay na umalis. Sinabi ng naiiyak na Yuhi na gustong pumasok sa parehong school na papasukan ng bida. Kaya sinabi ni Yuki na tutulungan ng babae. Kaya ito naging masaya.
Sa patuloy na pagsasanay ng mga students ay masaya ang dalawang babae na makapagpalabas ng apoy. Pero natigilan sila nang maglabas ng mas malaking apoy si Yuhi na sinira ang target. Nang matapos ang training ay nilapitan ni Yuhi sina Elka at Glean dahil alam nitong mga kaibigan sila ni Setsu. Sumagot ang dalawa na kaibigan ang turing nila kay Setsu. At sinabi pa ni Elka na nais makasama sana palagi ang bida. Gustong humingi ng special training ni Yuhi para makasabay din kay Setsu. Kaya nabigla ang nagkatinginan ng mga knights. Dinala ni Elka si Yuhi sa tanawin ng bayan na maganda at sinabing bunga ito ng ginawa ni Setsu noon para sa kapayapaan. Sinabi ulit ni Yuhi na gustong makatabi palagi ang bida pero kailangan lang niyang lumakas. Kaya gumalaw si Elka at pinagbigyan si Yuhi. Tumalon ito na umatake ng pagtaga na sinangga ni Yuhi. Umatake din ito ng ice shards na tinunaw ni Yuhi gamit ng apoy. Umatake pa ng pagtaga si Elka na sinangga pa rin ni Yuhi. Kaya napangiti si Elka na tumigil at sinabing naging mas malakas na si Yuhi. Ngunit may kulang pa rin ito para makasama sa tabi ni Setsu. Dinala ni Elka si Yuhi sa isang tunnel para labanan ng isang monster kaya natatakot si Yuhi. Dumating ang isang malaking monster crocodile kaya natigilan si Yuhi. Ngunit sinabi ni Elka na gumalaw si Yuhi at gamitin ang power. Nagpatama nga ng apoy si Yuhi at nasunog ang buwaya. Inakala niyang panalo na pero buhay pa pala ito na sinagpang ang staff niya. Saka pa nasugatan si Yuhi sa braso. Ngunit nagawa pa niyang masunog ang monster na naitapon. Sinabi ni Elka na halos magkasing lakas na sila ng magic strength pero hindi kaya ni Yuhi ang pumatay. Muling bumangon ang crocodile at sinabi ni Elka na kailangan niya itong patayin dahil kung hindi ay papatayin nito ang mga kakilala niya. At iyon ang wala kay Yuhi. Kaya si Elka ang pumatay sa buwaya gamit ng ice shards nito at naging cactus ang crocodile. Nanlambot naman si Yuhi na napagtantong kulang pa nga ang kakayahan niya. Habang nasa kwarto ay dumating si Thea at gamit ang magic ay nilunasan nito ang mga sugat ni Yuhi. Sinabi ni Thea na ganun ang pagtrato ni Elka kay Yuhi dahil special din ito kay Setsu na tulad nila. At gusto niyang maging equal sila basta maging matigas din si Yuhi. Sinabi ni Thea na delikado ang maging katabi ni Setsu. Pero desidido na si Yuhi dito. Paglabas ni Thea ay sinabi kay Elka na malakas si Yuhi. Pero nag-aalala si Elka na kahit kayang ipagtanggol ni Yuhi ang sarili sa battlefield, ay baka hindi nito kayanin kapag may nakaharap silang malakas na rapist. Pero sinabi ni Thea bago umalis na mag-relax lang si Elka. Nang makita ni Glean si Yuhi ay nilapitan ito para kausapin. Nagtanong ang babae kung paano maging matapang. Kaya sinabi ng knight na mas pinipili na maghirap ang iba kaysa sa kakilala nito. Kaya nanlaki ang mata ni Yuhi. Saka din lang siya iniwan ni Glean na umalis na. Kaya nag-isip si Yuhi kung anong priority. Saka pa siya muling nagsanay sa training ground. Muli niyang sinunog ang mga target practice ng mas malakas na pagpapasabog, na muling nakita ng mga trainer. Pagkatapos ay muli silang nagpunta sa sewer para maghanap ng buwaya. May dumating na isa ulit na buwaya. Pero sa pagkakataon na ito ay handa na si Yuhi. Kaya pag-atake ng buwaya ay buo ang loob ng babae na sinunog ang buwaya na nasunog. At nanghina ito kaagad na hindi na makalaban. Binati siya ni Elka na sinabing pwede na. Pero alam ni Yuhi na buhay pa ang buwaya dahil hindi niya ito pinatay. Saka sinabi ni Yuhi na magpapalakas pa rin siya ngunit hindi pa rin papatay. Kaya nasabi ni Elka na pareho sila ng motto ni Setsu. Dumating ang araw na inutusan sila ng hari na magpunta sa bayan ng mga demon para lumaban. Pagsisilbi daw nila ito sa kaharian. Marami ang nag-iisip na hindi pa sila handa. Pero sinabi ni Yuhi sa isip na oras na para makasama nito ang bida. Nagrereklamo si Setsu kay Livia na kain ito ng kain at nakarelax lang. Mas maganda sana kung gumawa ito ng teleportation magic dahil isa naman siyang sea god. Pero sinabi ng babae na nangangailangan ito ng maraming enerhiya. Saka ulit ito humingi ng biscuit. May pinasakay ang mga ngabayo kaya agad naghanda ang dalawa. Pag-akyat ng sumakay na may sungay ay namukan siya ni Setsu na si Alize. At nais maiyak ng demon makita ang dating Master Setsu. Kasama din ito ang tinuring na kapatid na si Amel. Nagtanong si Alize kung bakit nawala si Setsu ng matagal na panahon. At excited silang lahat na pakinggan ng kwento kaya napilitang magkwento ang bida. Kalaunan pa ay inanyayahan ni Setsu si Alize na sumama sa kanilang misyon. Subalit tumanggi si Alize dahil may ginagawa ito. Dahil ito kay Amel na humingi ng patawad. Nang nawala si Setsu ay napilitang kumuha ng mga trabaho si Alize sa pagpatay ng isang dragon. Narating niya ang isang bayan at doon nakilala si Amel na nakasama sa isang bahay. Sinabi ni Amel na kasama niya dati sa bahay na iyon ang nangampon sa kanya na kuya. Pero simula nang dumating ang dragon ay hindi na umuwi ang kapatid niya. Dahil naawa si Alize ay sinabing siya na ang magiging bagong ate ni Amel. Kaya nagsaya naman ang babae. Nagtanong si Setsu kung kinain ba ng dragon ang kapatid ni Amel. Pero ayon sa nakita nilang bakas kapag may nawawalang mga tao sa bayan ay walang pag-atake ng dragon. Nag-set up ng patibong si Alize para matawag ang dragon. Saka din inutusan si Amel na umuwi. Dumating nga ang dragon na matapang na nilabanan ni Alize gamit ng espada,
at nasugatan ang dragon na lumipad palayo. Hindi na ito nahanap ni Alize na umuwi na lang. Pero naabutan niyang nawawala din ang mga villagers. Tanging si Amel ang nakita niya sa loob ng kwarto nito. Balak nilang magpunta ng bayan para may magbantay kay Amel. Kaya nakisakay sila sa karwahe na iyon. Sinabi ni Setsu na dahil may problema ang kanyang estudyante ay tutulungan niya ito. Sinabi naman ng nananakot ang mukha na Livia na zombie ang dahilan kung bakit naglaho ang mga tao sa bayan. Naging zombie sila at may necromancer na kasama at ginawa silang mga invisible zombie kaya naglaho. Sinabi ni Setsu na walang ganon sabay batok sa babae. Pero sinabi ulit ng babae na baka naman si Rena ang kumanta at tinawag ang mga tao na naglaho. Kaya sinabi ulit ng bida na nasa bundok ang bayan. At sumagot si Amel na malansa ang mga sirena at Shokoy kaya malalaman sana nila agad. Sinabi din ni Setsu na baka space aliens ang nang-kidnap sa mga tao. Pero binatukan naman siya ni Livia na sinabing magseryoso. Sinabi pa ng bida na baka naman kasing tulad ni Livia na malakas na nilalang ang kidnapper ng mga tao. Pero sinabi ng babae na hindi porke Leviathan siya ay magagawa na niya ang lahat. Natigil sila sa pag-uusap nang sabihin ng mga ngabayo na saka sila makakatawid kapag tumigil ang pag-agos ng malakas na tubig. Napatanong sila kung bakit kinakain ng dragon ang tao sa mga village kung sakali. Kaya sinabi ni Alize na dahil may magic power na gamit ang village at posible na na-attract ang dragon dito. Naisip bigla ng bida na baka teleportation magic ang ginamit. Sa kanila inaatake at kinakain ng mga tao kalaunan. Kaya hindi nagulat si Alize sa narinig. Sinabi ni Setsu na tanungin ni Alize ang salarin. Sinabi pa ng bida na matagal may setup ang transfer magic sabay sabing 2 taon na nirahan doon si Amel bago nangyari ang pagkawala ng mga tao. Kaya nalintikan si Amel na na-guilty. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Alize. Pero sinabi ng bida na nabisto si Amel nang sabihin nitong malansa si Livia na isang si God. Hindi nila sinabi kanina na isang Leviathan si Livia sa dalawa kaya hindi din ito alam ni Alize bago nila ipaalam. Gumagamit kasi ng power si Livia para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit alam na ito kaagad ni Amel. Napangiti bigla si Amel na nagseryoso at sinabing dahil alam niya. Saka din biglang nagliwanag ang karwahe na sumabog kaya napatalo ng mga ngabayo. Dinala din ni Setsu ang 2 babae palayo sa peligro at saka din nila nasaksihan ang pagbabago ni Amel sa isang dragon. Umatake ang dragon ng apoy na iniwasan ng 3 na tumakbo. Sinigawan ni Setsu si Alize na gumalaw kaya nagising ito sa pag-imagine. Kaya sinangga-sangga din niya ang apoy ni Amel. Muling nagbuga ng apoy ang dragon na iniwasan ng 2. Saka tumalon si Setsu na umatake ng spirit slash nito na tinanggal ang isa pang pagbuga ng apoy ng dragon. Tatakas sana ulit ang dragon palayo ngunit nakahanda na si Alize na tumalon at sinaksak ng espada ang ulo ng dragon. Kaya nagliwanag ang dragon na sumabog. Saka pa nahulog ang liwanag sa paligid na parang snow na nagustuhan ni Livia. Kalaunan ay nagpatuloy sa pupuntahan sina Livia at Setsu. Nagtanong ang Sea Serpent kung ayos lang ba na iniwan nila si Alize. At ayos lang daw yun sabi ng bida dahil isa itong pupil niya. Ipinakita si Alize na bumalik sa village na malungkot. Marahan siyang napangiti nang marinig ang boses ni Amel. Pero dahil kasama nito ang iba pang mga dragon na tinitignan siya ay inilabas niya ang espada. Nagtanong siya kung nasaan ang mga tao sa village. At sinabi ng sumagot na Amel na ginawa silang mga manika dahil malakas ang kanilang magic power. Saka ipinakita yung mga magic knights na nasa labas na nag-uumpisa ng digmaan. Saka din sinabi ni Amel ang tunay niyang pangalan na Melakar na Monster Master. Kaya nagulantang naman ang mukha ni Alize na di makapaniwala. Sa Beast Village naman ay binigyan ng mga tao si Shiro Neko ng mga pagkain para daw mas maging maganda ang skin niya. Kaya sa paglalakad niya ay marami ang hinahawakan niya. Pag-uwi ay binati siya ng kapatid na si Maneko na may sakit. Pag-ubo ni Maneko ay kaagad siyang binigyan ni Shiro Neko ng gamot nito. Saka din niyakap ang kapatid at sinabing gagawin ng lahat para magamot ito. Samantala ay nakiusap si Setsu sa isang beastman na makisakay sa bangka niya. Pero ayaw ng lalaki, kaya si Livia ang naisakyan ni Setsu. Pero nagalit ang babae dahil 3 araw at gabi siyang lumangoy sa dagat para kay Setsu. Sinabi ni Setsu sabay hawak sa ulo ni Livia na siya lang ang natitira niyang pag-asa. Kaya sinabi ng babae magpahinga muna sila at magpatuloy bukas. Nagpunta ng isang inn si Shironeko. Kinausap niya si Kuroino at humingi ulit siya ng mahal na gamot. Sinabi ni Kuroino na ibibigay ito para kay Shironeko na inaalagaan ng kapatid. Naglabas ng larawan ng mga wanted si Kuroino na sina Setsu at Livia. Sinabi nitong kapag nagawa ni Shironeko ang trabaho ay magkakaroon siya ng maraming pera at hindi na magtatrabaho sa buong buhay niya. Natigil sila agad pagpasok ni Setsu at Livia bilang customer. At tahimik na umalis si Shironeko na tinignan pa ang mukha ng bida. Sa bahay ay nakita niyang naubos na ulit ang gamot ng kapatid. Pero hindi niya alam na may pendant pala ang babae na may halong sumpa. Kalaunan pagsapit ng gabi ay binuksan ni Kuroino ang pinto para papasukin ang nakahanda sa pagpatay na Shironeko.
Sinabi ni Shironeko na gustong maging ate si Kuroino at mas maganda siguro kung maging magkakapatid silang tatlo ni Maneko. Natigilan saglit si Kuroino pero sinabing kapag natapos ni Shironeko ang trabaho ay saka sila magsasama. At masaya naman ang nauto na tinanggap pa ang susi ng kwarto ni Nasetsu. Sa kwarto ay nakita ni Shironeko ang natutulog na sina Setsu at Livia. Umatake siya gamit ang matulis na kuko pero nagulat dahil illusion pala ang nasira niya. Lumabas si Setsu na parang rapist sa dilim saka sinipa ang asasin na naitapon sa nabasag na bintana. Sinundan siya ni Setsu sa labas na nagtanong kung tauhan ito ni Toma. Pero hindi daw ito kilala ng babae. Naging mas malaki ang kuko ni Shironeko saka din umatake ng malaking bowl ang apoy. Pero pinatay ni Setsu ang apoy na kinagulat ng pusa. Nainis si Setsu na hinawakan ang ulo ni Shironeko saka sinampal dahil sa pagpapalabas ng apoy sa maraming bahay. Kaya bagsak si Shironeko na nawalan ng malay. Saka nakita ng dalawa ang curse energy na nasa katawan niya kaya alam nilang may nahawakan itong virus. Paggising ni Shironeko ay aatake sana nang makita ang dalawa. Pero nasa bahay na pala sila kasama si Maneko na sinabing dinala siya doon ng bida dahil nakitang walang malay. Sinenyasan ni Setsu si Shironeko na makiayon lang at tumigil naman ito. Sinabi ni Setsu na alam na niyang ginagawa ni Shironeko ang lahat para lang malunasan ang kapatid. Subalit nagulat ang magkapatid nang sabihin ng bida na hindi sakit ang nararanasan nila kundi ay curse magic. Inilawan ng bida ang pendant na suot ni Maneko kaya nakita nilang klaro ang curse magic na bumabalot sa babae. Sinabi ni Shironeko na gagawin ang lahat basta iligtas ng bida ang kapatid nitong si Maneko. At hinawakan naman ng bida ang kawawang pusa at sinabing tuwad, ay sinabing tutulungan si Maneko. Pinahigi nila si Maneko at solve na ang mga boys. Saka din inilabas ni Setsu ang malaking magic sword na may ngipin, kaya kinabahan si Shironeko. Isa pala itong espadang may bunganga na kumakain ng mga malalaking papaya na may curse energy. Sinimulan nga na kainin ng espada ang sumpa. Pero biglang umatake ng kutsilyo si Kuroino at si Setsu sana ang natamon kung hindi ihinarang ni Shironeko ang sarili kaya siya ang nagdugo. Hindi makatigil si Setsu dahil kapag sinimulan na nito ang ritual na iyon ay di na siya pwedeng tumigil. Sinabi ni Kuroino na huhulihin na ang bida. Pero bigla siyang naitapon sa pag-atake ni Livia. Nag-alala si Setsu para kay Livia. Pero sinabi ni Livia na isa siyang sea god. Lumabas siya at sinangga ang mga ibinato pang kutsilyo ng Ninja Beast. Dumami pa si Kuroino dahil idol niya si Naruto at pinaikutan ng nasorpresa na Livia. Minaliit pa ng ninja ang kalaban na sea god. Pero sinabi ni Livia na kung nasaan siya ay naroon ang dagat. Saka tinusok ni Livia ang mga ilusyon ni Kuroino na nagsipaglaho. Kasama ding nasaktan si Kuroino na naitapon. Nagtanong si Livia kung anong balak ni Toma. Pero ayaw magsalita ni Kuroino. Nagtanong bigla si Shironeko kung bakit ito ginagawa ng tinuturing niyang ate. Subalit nagalit si Kuroino na sinabing hindi siya kapatid ng pusa. Lalo na at hindi nito nagawa ang simple na misyon. Sinabi niyang balak ni Toma na maging Diyos at sirain ang lahat ng mga nilalang sa mundong iyon. Hinawakan niya ang itlog kristal saka nag-ilaw at biglang naglaho. Dumating sina Setsu at Maneko na masayang niyakap ang kapatid. Masaya ang magkapatid dahil wala na ang sakit ni Maneko. Sinira naman ni Setsu ang pendant at sinabing susuntukin si Toma kapag nagkita silang muli. Kalaunan pa ay sakay na ng bangka ang dalawa patungo sa Beast King. Napagod daw si Livia dahil hindi nakatulog ng husto. Nakita nila sa daan ang magkapatid na Beastman. At sinabi ng mga ito sasama sila sa mga bida dahil gustong bayaran ng pagtulong ng dalawa sa kanila. At pumayag naman ang dalawa kaya sumama nga sa kanila ang magkapatid. Sa meeting ng mga beast leaders ay nag-aaway sila kung ano ang dapat gawin. Narinig ni Regulus na may paparating kaya inutusan niya ang anak na si Roa. Kaya excited naman si Roa na lumabas. Ipinakita si Setsu na ayaw papasukin ng mga bantay kaya nagrereklamo ang bida. Sinubukan ding makiusap ni Maneko at Shironeko na papasukin sila ng kanilang master. Pero wala daw paki ang mga bantay. Biglang sumigaw si Roa na tumalon mula sa itaas at binagsakan ng dalawang mga bantay na kawawa at nawalan ng malay. Niyakap ni Roa si Setsu na alam na ito pa rin ang master kahit nagbago ang hitsura. Subalit naglabas ito ng matutulis na kuko para umatake. Ngunit inilak siya ni Setsu na alam na ang estilo ng mga beastmen. Maya-maya pa ay naglalakad silang pa-close na close ni Roa na nilalaro ng bida. Kaya feeling daw ni Shironeko na parang naiinggit sa anak ng hari nila. Binuksan ni Regulus ang pinto na binati si Setsu. At binati din siya ng bida sa pagbalibag sa taong leon. Kaya nasabi ng Beast King na malakas pa rin ang bida. Nagbago din ang hitsura ng bida kaya ang amoy at power niya ang basehan ni Regulus para maniwala na siya si Setsu. Kalaunan ay ipinaliwanag ng bida ang sitwasyon na si Toma ang dahilan ng pagkakaroon ulit ng digmaan. Kaya hindi makakapayag ang Beast King na madadami ang kaharian niya. Nais nitong sumama sa lakad ng mga bida pero sinabi ni Setsu at Livia na kailangan siya doon. Sinabi ni Regulus na si Roa ang sasama sa mga bida dahil malakas din ito tulad niya. Nag-iisip pa lang sila nang magsalita ang dumating na si Rugen na commander ng kanilang hukbo.
Sinabi nitong fiancé daw siya ni Roa pero tutol ang babae na parang nandidiri. Sinabi ni Ruga na hindi nila pwedeng pagkatiwalaan si Setsu dahil nawala ito ng 5 taon. Baka iba na ang ugali nito at hindi tulad ng dati na mapagkakatiwalaan. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Roa, pero iginiit pa rin ni Ruga ang punto nito. Saka pa hinamon si Setsu ng laban. Tumayo naman si Regulus na payag daw dito. At ang mananalo ang magiging asawa ng anak na si Roa. Kaya nag-react ang mga nakarinig kasama ni Maneko at Shiraneko. Sinabi ni Setsu na hindi ito tungkol sa pagiging asawa ni Roa. Ngunit sinabi ni Ruga bago umalis na maglaban sila bukas. Nang sila na lang ay sinabi ni Regulus na kung mananalo si Setsu sa duel ay automatic na makukuha niya ang suporta ng Beast Empire. Kaya napakamot na lang ang bida lalo na nang sabihin ni Roa na siya lang ang gustong maging master. Nainggit naman ang magkapatid na sinabing gusto din maging master si Setsu. Kinagabihan ay kinausap ni Roa si Ruga at sinabing malayong nasa ibang level si Setsu. Alam daw ito ng sumagot na Ruga. Pero gagawin ang lahat para maprotektahan si Roa at ang dangal bilang Beastman. Saka din ipinakita ang tato na bigay daw ng isang mage. Sa labas ay sinabi ni Roa na hindi nakikinig si Ruga kaya hindi niya ito gusto. Kinabukasan ay masaya ang mga Beastmen dahil sa papanoorin na duel. Naiinis si Ruga dahil si Setsu ang bet ni Roa. Pagsigaw ni Regulus ng fight, ay kaagad umatake si Ruga ng kalmat nito pero iniwasan ni Setsu. Muling umatake ng mas malakas na pagkalmat si Ruga. Pero sinalo ito ni Setsu na ibinalik kaya siya ang nadaplisan. Nagalit si Ruga na nag-transform ng full beast mode. Kaya sinabi ni Roa na mag-ingat si Setsu dahil naging mas malakas ito. Ngunit hinila lang ng bida ang buntot ng kalaban saka din ito ibinalibag sa lupa. Nasira ang ilang bench at napahanga ang mga audience sa lakas ng hero. Sinabi ni Setsu na talo na ang kalaban. Muling tumayo ang galit pa rin na Ruga. Saka nag-ilaw ang tato at mata nito. Saka pa niya narinig ang boses sa isip na ginagatungan ng nararamdaman niyang inggit. Dapat kasi kapag inggit ay pikit na lang. Sumigaw si Ruga ng malakas at nag-ilaw ng itim ang katawan. Kaya ramdam ng ibang beast folks na may mali. Saka naging mas malaki pa ang katawan ni Ruga na parang uminom ng protein powder. Nag-ilaw ang tato niya at pinatamaan ng laser breath si Setsu na naihagis. Kaya sinabi ng hari na paalisin ang mga audience. Ibinigay naman ni Livia ang espada ng bida na sinalo ito. Nagkasugat-sugat at nagdugo ang katawan ni Ruga saka pa mabilis na umatake. Pinutol ng bida ang kamay niyang naitapon. Ngunit nag-regenerate ang monster na muling umatake na iniwasan ng nagulat na bida. Sinubukan ni Roa na patigilin si Ruga pero wala na ito sa sarili kaya iniligtas ito ni Setsu. Gagamitin sana ni Setsu ang may bungangan na espada, pero biglang nasaktan si Ruga na unti-unting nawasak ang ulo. Nagbago ang aura ng paligid saka din lumabas si Toma sa ulo ng halimaw. Sinabi nitong hindi napapagurin si Setsu para lang mahigop ang curse energy. Nagtanong si Roa kung si Toma ba ang may kagagawa ng masaklap na kamatayan ni Ruga. Kaya naiinis si Toma na sinabing karumal-dumal daw ang babae na gagamitan sana ng power. Pero sinabi ni Setsu na pipigilan si Toma. Sinabi ni Toma na ipinangako daw noon ng bida na puprotektahan siya. Pero palaging sa huli ay hindi siya ang pinipili ni Setsu kundi ay ang ibang nilalang. Parang ikaw din ang ex mo. Ay bakla naman pala ang kalaban ni Setsu sa anime na ito. Pero bago tayo magpatuloy ay mag-like ka na muna. Go, naka-play ka na, wala nang balikan. Bit pa lang alam mong may darating na laban. Kung trip mo to, wag mo nang itago. Isang pindot lang, wag ka nang magdamot. Simple lang to, isang click at pindot. Like button ang usapan, pindutin mo na yan. Pero kung di mo pinindot, kahit solid ang recap natin, magpapadala ako ng bakla. Handa ka na ba? I'll send the bakla kung di ka mag-like. Sa dilim siya gagalaw at hindi mo agad makikita. Isang click lang para mapalayo siya, kaya pindutin mo na bago niya higupin ang lakas mo. I'll send the bakla kung di ka mag-like. Walang makakatakas pag ikaw na iniisa kaya. Kaya wag ka na maghintay, gawin mo na ngayon. Like ba't na lang yan? Iligtas mo sarili mo now na! Sinabi ni Toma na papatayin ang lahat ng tao, Beastman, Demon Folk at iba pang nilalang para silang dalawa na lang ni Setsu ang maiwan na magkasama. Saka din ito patawa-tawang sinabing sinimulan na niya ang pag-atake sa mga tao. Saka din naglaho, pero pugot pa rin ang ulo ng monster na natamba sa harapan ng lahat. Kalaunan ay nagpaalam na si Setsu kay Regulus na sinabing inaasahan siya. Saka sila nag-fist bump. At kasama din niyang umalis doon si Roa. Ipinakita noong magkasama sina Toma at Setsu na nasama ng kaharian ng Destinia. Nagalit si Setsu dahil bigla na lang silang kanidnap doon ng mga hindi naliligo na tao. Pero kalaunan pa ay nagsanay din sila sa pakikipaglaban dahil nasa mundo sila ng mga monster at mga mahika. Naiinis pa rin si Toma sa pagpuwersa na pagkuha sa kanila doon. Ngunit sinabi ng bida na ganun pa man ay kailangan pa rin nilang gumalaw.
Sinabi ni Setsu na bilang double team ay tapusin nila ang digmaan sa mundong iyon. Sinabi ng bida na silang dalawa ang heroes na napunta doon. At ipinangako pa nitong poprotektahan ng bida. Kaya napapahanga naman si Toma sa kanya at naniwala sa kanyang mga pangako. Saka sila nag-fist bump. Pero isang araw ay nagpaalam si Setsu dahil para maging hero ay kailangan daw niyang maglakbay sa mundong iyon. Naintindihan naman ito ni Toma na sinabing magpapalakas din siya at kapag muli silang nagkita ay ganap na silang mga heroes at doon na nila pipigilan ang digmaan. Muli silang nag-fist bump, saka din umalis si Setsu na sinalubong ng tatlong naging kasama nito. Pagkalipas pa ng panahon ay naging malakas din si Toma at pinarangalan ng hari ng espada. May mga alalay din siyang mga kawal na hanga sa kakayahan niya. Pero si Setsu pa rin ang iniisip niya at ang pangako nila sa isa't isa na tapusin ang digmaan sa mundong iyon. Saka din ipinakita ang pakikipaglaban ni Toma kasama ng mga kawal nito. Sinakop nila ang isang kaharian at pinatay ang mga nagbabantay doon. May nakita siyang mga kalaban na sumuko na. Pero pinugot niya ang mga ito para tuluyang matapos ang gyera doon. Aalis na sana siya nang biglang magliwanag ang paligid. Saka din niya narinig ang boses ng curse energy na nagmumula sa pendant na nakalagay sa isang damit na naroon. Sinabi ng curse energy na bibigyan siya ng kapangyarihan at lakas. Pero wala daw paki si Toma na naglakad palayo. Subalit nang sinabi ng curse energy na alam nito ang tunay na nasa puso ni Toma ay natigil ang bakla dahil naalala niya si Setsu. Tinutukan niya ang pendant. Subalit nahipnotismo na siya ng curse energy saka siya lumapit. Nang magkamalay na siya ay nakita ang sarili na pinatay ang sariling mga tauhan. Kasama din ang kanyang advisor na kanyang naalala. Subalit dahil nakafocus lang siya sa goal nilang pagtatapos ng digmaan ay naglakad siya para maghanap pa ng kalaban. May dumating na messenger na hindi alam ang ginawa niya at sinabi ang message mula sa capital. Pinatitigil daw ang labanan dahil magkakaroon na sila ng peace treaty at misyon nilang bantayan ang mga dadaan doon na mahahalagang mga tao. Dumaan ng isang karwahe at ramdam niya ang pamilyar na magic power. At nakita niya si Setsu kasama ng ibang mga leader ng ibang kaharian na masayang nagkukwentuhan. Pero hindi siya pinansin ni Setsu na parang hindi kakilala. Maging sa pagpirma nila ng kasunduan ay masaya si Setsu kasama ng ibang mga naging kaibigan nito. Samantalang nagmamasid lang si Toma na hinihintay makausap ng sarili na ng bida. Nang mag-isa ni Setsu ay sinamantala ni Toma ang pagkakataon para makausap siya. Subalit parang hindi interesado si Setsu na makausap siya. Binati pa rin naman ng bida ang mga nagawa ni Toma. Pero agad din itong nagpaalam kay Toma nang tawagin siya ni Elka para sa idadaos na party. Pinigilan muna siya ni Toma at nais ipaalala ang kasunduan nila. Saka sinabing may nalaman itong paraan para makabalik na sila sa tunay na mundo. Ngunit sinabi ni Setsu na ayaw na niyang bumalik sa dating mundo at gustong gawin ang nais sa mundo na may magic at mga chicks. Saka sinabing mag-isa ni Toma na umuwi sa tunay na mundo. Kaya nanlumo si Toma na napaupo at nasaktan na naiiyak dahil iniwan siya ng masyadong pogi na bida. Kasabay sa pagkakataon na iyon na dinemonyo siya ng curse energy dahil sa sakit na naramdaman. Kaya nag-ilaw ang mata ni Toma. Saka sinabing papatayin ang lahat ng naroon para siya na lang ang papansinin ni Setsu. Gagamitin sana ni Toma ang armas para patayin ng iba pero pinigilan siya ni Setsu na inilabas ang glutton na espada. Natawa si Toma na umatake kay Setsu na sumangga-sangga. Saka nagtanong kung sino sa mga kasama ni Setsu ang nag-udyok sa kanya na magbago. Hindi daw ito maintindihan ng bida. Nagkasubukan ulit sila ng espada at narinig ng iba ang paglalaban nila. Tumalon si Setsu pero nasugatan siya ni Toma. Ngunit nataga ni Setsu ang balikat ni Toma saka din nagkaroon ng pagsabog. At pagbukas ni Elka ang pinto ay wala na doon sina Setsu at Toma. Ipinakita naman si Toma na bumalik sa tower kung saan kinuha ang pendant. At malungkot siyang iniwan ng kristal saka sinabing pagod na siya at mag-isa na din lang niya sa huli. Biglang nag-ilaw ang kristal na may ipinakita sa kanya. Ipinakita naman ng nakaraan ni Kagero na hinila ng mga doktor kwap-kwap para sa experiment. Saka siya tinurukan ng malaking mga injection at binusalan ng bibig. May isa ding kalbo na kinuryente nila para gawing SCP. Ipinakita din si Melakar na ibinababad sa isang uri ng chemical. Kasama din doon si Kuroino na pinapahirapan. Lahat sila ay nagsawa na sa experiment at mas gustong mamatay. Nang malaman ito ni Toma ay napasaya siya dahil hindi siya nag-iisa. Saka din niya inatake ang laboratory ng mga SCP na gumuho. Iniligtas niya ang 4 na malalakas na nilalang at sinabing malaya na sila. Sinabi niyang magkakapareho lang silang ni-reject ng mundo na iyon. Saka tinawag niya ang mga ito na samahan siya misyon na pagsira sa lahat. At sumama ang mga ito. Saka din ipinakita si Toma kasama ng 4 na magaling na ang sugat. Ipinakita si Naglin at Elka kasama ng iba pang mga heroes. Ramdam ni Thea ang presensya ng magic ni Toma. Pero hindi nila masabi sa general na si Toma ang dahilan dahil baka pagkamalan silang spy ng mga demon. Sinabi ni Yuhi na alam niyang ginagawa ni Yuki ang lahat para masigurong ligtas sila. Kaya sumagot ang mga kasama na magtiwala lang sila kay Setsu at gawin din ang papel na subukang madelay ang labanan.
Sinabi nilang gagawin ang lahat para maiwasan ang casualty. Pagbaba ng mga tao sa pampang ay agad silang umatake. Gumamit sila ng mga magic para gawing kanyan. Samantalang magic din ang gamit ng mga demon folks para protektahan ang sarili. Habang busy sa paglalaban ng mga mababang rangko ng mga tao at mga demon, ay tinawag naman ni Elka ang mga kaklase ni Setsu at Yuhi. Sinabihan nila ang mga ito na huwag hahabulin at sasaktan ng mga sumuko at tumatakbo. Naunang umatake sina Elka at Glean sa ilang mga demon. Saka din sinundan ni Thea ang pag-atake gamit ng magic nitong kuryente. Isang modern na tao ang muntik tagain ng isang demon pero sinunog ito ni Yuhi. Isang sugatan ang tinutukan ng isang modern na tao at papatayin na sana ito nang pigilan siya ni Yuhi. Sinabi ng lalaki na nasa gyera sila. Pero ipinaalala ni Yuhi ang morality. May narinig silang boses na natawa. Saka mula sa lumabas na magic circle ay nagbabaan ang mga magic knights mula dito. May lumabas din na demon girl na pumatay ng mga kawawang tao na sundalo. At ginawa silang mga meat slices gamit ng matalim na armas. Inakala ng mga demon na reinforcements nila ang mga dumating. Pero inatake din sila ng mga magic knights. Pinatay ni Glean ang isang magic knight. Saka din nila napagtanto na may tao sa loob ng armor. Nakita din nila ang demon girl na lumapit. At nagulat sila dahil kilala nila itong si Alize. Pero wala na siya sa sarili. Lumabas din si Melakar na sinabing dahil malakas ang magic ni Alize ay ginawa itong puppet doll. Sinabi ni Melakar na gagawin ding mga puppet ang iba pa at magparty sila. Galit na umatake si Elka. Subalit ginamit ni Melakar si Alize para pigilan si Elka. Sinubukan ni Elka na kausapin si Alize pero wala itong marinig. Kaya umatras si Elka. Naglabas ng sariling dugo si Melakar na concentrated magic daw. Saka nagpakilala si Melakar na Monster Master. Mula sa patak ng kanyang dugo ay nabuo ang iba't ibang klase ng 4 na monster. May King Kong at mga kalahi ni Godzilla. Busy si Elka kay Alize. Saka pa siya inatake ng ahas. Pero sinaksak niya ito ng ice sa ulo. Pinatay naman ni Glean si King Kong gamit ng magic slash. Samantalang gamit ang magic ay pinatay ni Thea ang isa pang monster. Dumating naman si Yuhi na pinatay ang pang-4 na Komodo Dragon. Tinignan nila si Melakar at nagtanong kung ano na ang gagawin nito. Inutusan ni Melakar si Alize na pumatay at umatake nga ito. Si Glean ang humarap kay Alize at humingi muna ng patawad saka din ginamitan ng slash ang demon girl na bumagsak. Inatake naman ni Elka si Melakar na naitapon ng armas. Saka din sinaksak ang katawan ng Monster Master na bumagsak. Sinabi ni Elka na parusa niya ito sa paglalaro sa buhay ng mga tao sa tinago ang armas. Ngunit muling tumayo si Melakar dahil may extra pa daw siyang internal organs dahil sa experiment niyang naranasan. Ginawa daw silang mga armas sa lab ng mga SCP. Galit siya at naisirain ang mundong iyon dahil sa pag-experiment sa kanya. Sumigaw si Melakar ng limit breaker. Kaya nagkaroon ng malaking magic circle at lumabas ang isang kakaibang monster na maraming mga magkakaibang ulo. Tumalon si Melakar sa ulo ng leon at saka din isinanib ang sarili dito kaya para siyang naitanim na ulo. Nagpalo ng buntot si Melakar na iniwasan ni Thea. Kaya ang sumunod niyang pag-atake ay pagbuga ng apoy mula sa 3 bunganga ng halimaw. Napigilan naman ito ni Thea at Yuhi. Ngunit napagod na sila para mapigilan ang muling pag-atake ni Melakar. Lumabas ang paru-paro na alaga ni Alize sa kamarahang lumipad palapit kay Melakar. Nakita ito ng babae na hindi inintindi pero sinaksak na siya ni Alize sa likod. Nakabalik sa sarili si Alize na naluha, saka din niyakap ang namamatay ng Melakar. Naalala nila ang nakaraan ng panahong nagkasundo silang maging parang magkapatid. Saka tuluyang namatay si Melakar at naging bato ang malaking monster. Kahit malala ang naging sira ni Alize sa katawan ay masaya pa rin ang mga kasama dahil nakabalik na siya. Akala nila kung ayos na. Pero biglang lumabas mula sa tubig ang shadow power ni Kagero na sinaktan ng mga extra na ang papel ay namamatay lang sa digmaan. Ramdam ng mga knights na malakas ang dumating at nasa delikado silang sitwasyon. Ngunit sinabi ni Yuhi na lalaban pa rin siya kahit alanganin. Pero swerte nila dahil mula sa itaas ay nahulog na lang bigla si Setsu na kinangiti ni Yuhi. Saka sinabi ng lalaki na ligtas na si Yuhi dahil nandun na siya. Agad niyakap ni Yuhi si Setsu at binalak halikan kaya pinigilan siya ng bida. Sinabi ni Yuhi na tinuruan siya ni Elka saka umayos ito ng paborito mo. Sinabi niyang gawin siyang upuan ng bida. Pero pinitik ni Setsu ang noo niya na sinabing hindi na kailangan ng isa pang masuchista. Tinanggal ni Kagero ang kapote nito at ipinakita ang pangit na katawan. Naalala naman siya ni Setsu na yung nakalaban sa palasyo ni Dezez. Sinabi ni Kagero na naging mas malakas na siya. At nagtanong ito kung bakit interesado ang bida sa mga mahihina tulad ni Yuhi at ng iba pa. Sumagot ang bida na puprotektahan nito ang mga mahalaga sa kanya. Samantala ay ipinakita si Kuroino na pinasabog ang ilang mga kawawang sundalo. Tigok din sana ng iba pa pero dumating sina Shireniko at Mineko at kinuha ang atensyon ni Kuroino. Tinuturing pa rin ng 2 pusa ang killer ninja na kanilang big sister. Subalit natawa lang si Kuroino na umatake ng kanay nito. Pero sinanggalang ito ng 2.
Sinabi pa ng Ninja Beast na wala talaga siyang paki sa magkapatid at nagsasawa ito sa tawag sa kanya na ate. Sinabi ni Maneko na ipagtatanggol ang ate. At ganun din si Shiraniko na ipagtatanggol si Maneko. Kaya umatake si Kuroino ng hawak nitong double dagger na iniwasan pareho ni na Maneko at Shironeko. Muling umatake si Kuroino at naunang nasugatan si Shiraniko. Saka din si Maneko pero maliit lang. Umatake naman si Shiraniko kaya nasipa ang paa ng kalaban. Saka din ito pinasundan ni Maneko ng mabigat na dalawang tuhod sa center core ni Kuroino na nasaktan sa nahukay na lupa. Akala ng dalawang pusa kung tapos na ang ate nila. Pero biglang pinulot ng mga galamay ni Kuroino si Maneko na hindi na nakagalaw at halos lumabas ang mga malalaking stress reliever. Nagkaroon din ng 4 na extra kamay si Kuroino. Saka pa mas lumaki ang kamay dahil sa paggamit niya ng limit break. Nakailag si Shiraniko sa unang suntok ni Kuroino. Pero nahagip siya ng pangalawang suntok kaya siya nasaktan. Wala namang magawa si Maneko kahit nais tumulong. Muling umatake ng mga malalaking suntok si Kuroino pero iniwasan ulit ito ni Shiraniko. Saka din mabilis nilapitan ni Shiraniko si Maneko at kapwa silang nagliwanag na nakatakas sa kamay ng kalaban. Pagbagsak nila sa lupa ay naging isa silang babae. Sa isang iglap ay nagpunta sila sa likod ni Kuroino at sinabing alam nilang natatakot ang ninja dahil sa reaksyon ng tenga nito. Naging 8 ang kamay ni Kuroino saka din muling aatake. Pero naging buhawi beast sina Maneko at Shiraniko na sinira ang mga kamay ni Kuroino kaya ito bumagsak. Sinabi ni Kuroino na hindi sisuko saka muli sanang aatake. Pero sinuntok siya sa tiyan ng magkapatid na naging iisa kaya bagsak ulit si Kuroino. May mga kapatid ito dati pero natigok sila dahil sa experiment. Saka din nawala ng malay ang maraming kamay kaya naghiwalay ulit ang magkapatid. Saka din sila umalis para sa iba pang laban. Ipinakita naman ng mga demon soldiers na inatake ang isang kalaban na hindi tinatablan ng kanilang espada. At sila pa ang nasaktan. Inilabas ni Kalbo ang kanyang kalbo na nagyabang. Nang si Roa na ang sumuntok ay nasaktan ng kalbo na naitapon. Pero napakatigas daw ng kalbo niya sabi ni Roa. Saka inutusan ni Roa ang mga sundalo na umalis at makipaglaban sa ibang banda. Muling tumayo si Virdos na mas bakla pa kay Toma dahil nakaswimsuit ito. Sinabi ni Virdos na gawa sa bakal ang katawan niya at bunga ito ng pag-eksperimento sa kanya ng mga tao mula pa noong bata pa siya. Pero mabuti na lang daw at iniligtas siya ni Toma. Nainis si Roa nang marinig ang pangalan ni Toma. Pero nang sabihin ni Virdos ang pangalan ni Ruga na pinatay nila, ay mas nagalit si Roa na umatake ng pagsipa kay Virdos na hindi nasaktan. Sinabi ni Roa na kahit gawa sa bakal si Virdos ay bubugbugin ito hanggang masaktan. Saka din nagliwanag ang power ng kamao. Subalit biglang naging pinong bakal si Virdos sa harap ni Roa. Saka naging bilog-bilog pa na lumutang sa hangin. May kakayahan daw itong magbago ng kahit anong hugis na gusto. Saka din ito pinatamaan ng mga bilog na sarili ang hindi makalaban na Roa na nasaktan at bumagsak sa lupa. Aalis na sana si Kalbo na maghahanap ulit ng ibang kalaban. Ngunit pinigilan siya ni Roa na muling tumayo at nagliwanag ang katawan. Mabilis itong tumakbo palapit kay Virdos na gumamit pa rin ng mga iron balls. Subalit hindi na nito nasasaktan si Roa na patuloy sa pag-atake. Nakalapit ito at nakasuntok ng isa na kinasaktan ng kalbo. Naalala niya ang kwento ng mga beastmen na may royal blood na inilalabas ang buong lakas kahit kapalit ng kamatayan nila. Pinatigas ni Virdos ang katawan at hinayaan na mahuli ni Roa para masubukan ng nakangitipan na bakla. Ngunit nang patuloy siyang pinagsusuntok ng nag-aalburuto na beast girl ay nag-crack ang dibdib niya. Kaya ginawa niyang tusok-tusok ang sarili at nasaktan ng hindi nakaiwas na Roa. Subalit hindi pa rin tumigil ang hot-tempered na beast girl at pinagpuputol ang mga tusok ni Virdos kaya natakot ang kalbo. Saka pa sinaksak ni Roa ang dibdib ng matigas na bakla. Pero natamba na si Roa dahil sa mga sira sa katawan. Lumapit ang napahanga na kalbo sa pride ni Roa. At basta na lang niya pinaghilom ang katawan ng babae. Napatanong ang nagtaka na babae kung bakit sumama si Virdos kay Toma. At sumagot ang kalbong bakla na gusto lang sana niya ay mga gwapong lalaki. Saka walang makikisama sa mga weird na tulad niya. Saka din ito natigok samantalang pinaghilom niya ang iba. Sa kabilang banda ay patuloy ang paglalaban ni Kagero at Setsu. Ginamit ni Kagero ang shadow technique nito para patigilin si Setsu. Ngunit nagulat siya nang gumalaw ang bida na sumangga dahil immune ito sa ganong technique. Dahil dito ay ginamit ni Kagero ang limit break na magiging malakas kapalit ng pag-ikli ng buhay nito. Nagkaroon ng shadow armor sa katawan at ulo si Kagero na umatake ulit kay Setsu. Tumalon si Setsu at malakas na nag-hack skill sa balikat ni Kagero. Ngunit nakangiti lang ang kalaban na sinabing nang uubos ng lakas ang armor niya. Saka sinuntok si Setsu na naitapon. Kaya sinabi ng bida na tatagain na lang kasama ang armor ni Kagero. Tumayo si Setsu at naglabas ng kakaibang enerhiya kaya siya naging red. Saka din umatake ng sword slash kay Kagero na hindi na nakaiwas at nawasak pa ang armas at armor nito. Na-deflect daw ni Kagero ang slash ni Setsu sa huling sandali.
Sinabi ng nagagalit na Kagero na kaya siya nabubuhay para lumaban. At kapag wala na siyang kakayahan para lumaban ay wala na siyang silbi. Saka din nagharakire para saksakin si Setsu. Kaya tinaga na siya ng bida at natigok. Naramdaman naman ni Toma ang pagkatalo ng lahat ng kanyang minion kaya siya nalungkot. Mabilis na pinuntahan ni Livia si Daisies at nakitang ligtas naman ito. Nag-uusap pa sila nang biglang lumabas si Toma sa isang sulok at sinabing tuturuan sila kung paano masaktan. Sabay labas ng nagkukuryente nitong espada. Pagdating ni Setsu ay nakita niyang Bugbog pareho ang natalong Demon Lord at Sea Serpent. Nainis siya na agad inatake ng espada si Toma na sumangga. Sinabi ni Toma na kapag nasira na ang mundong iyon ay sila na lang dalawa ang naiwan na nag-uusap. Umatake si Setsu na iniwasan ni Toma. At nang muling magdikit ang armas nila ay lumabas ang mga nakatagong lakas ng dalawa na ramdam ng dalawang chicks. Nagliwanag na si Batang armas ni Toma na itinapon kay Setsu na pinalipad ito sa bubong. Nasira ang bubong at nakita ng dalawang babae ang pagkakahati ng himpapawid kaya nasabi nilang iba ang lakas ng dalawa. Nagbago ulit ang armas ni Toma na naging mas marami na sinalag ng bida sa kaginamitan ng sword slash. Nakapunta ng likod niya si Toma na umatake kaya nagdugo ang braso ng bida. Subalit nang muli silang magkasalubong ay napalipad ang espada ni Toma na nadisarmahan. Binitiwan naman ni Setsu ang espada saka nakangiti na pinagsusuntok ang mukha ni Toma. Gumawa ng energy ball si Toma kaya muling nagkaroon ng distansya ang dalawa. Sinabi ni Toma na magiging listo na siya. Saka din ulit kinuha ang espada na ginawang malaking single shot na baril. Kaya nanlaki ang mata ni Setsu dahil modern weapon na ang gamit ni Toma. Naiwasan niya ang bala pero nakitang nabutas ang isang bundok kaya ayaw niyang magamit ulit ito ni Toma. Mabilis siyang tumakbo at nag-flying kick at sapol ang tiyan ni Toma na nasaktan. Nagpunta sila sa ere at doon ipinagpatuloy ang laban kaya kahit maraming putok ay walang nasira si Toma. Mabilis ang pagilag ni Setsu kaya ginawang gatlang gun ni Toma ang baril at niretreat si Setsu. Kaya nag-shield ang bida. Inilabas ni Setsu ang matako ng enerhiya na armas at kinain ang mga bala ni Toma. Saka din gamit ang dalawang espada ay naglabas siya ng slash na ipinatama kay Toma. Pero ayos pa rin ito. Nakarating din ang mga kaibigan ni Setsu kaya muling nagselos si Toma at naalala noong iniwan siya noon ng bida. Napasigaw si Toma na iniwan siyang mag-isa saka din nag-ilaw ang mata at lumabas ang curse energy. Naramdaman ni Setsu ang power na hindi mula kay Toma. Subalit sumigaw-sigaw na si Toma para sa final showdown at ginamit nito ang limit break. Saka din nagkaroon ng malaking weapon shield si Toma. At napaluha pa ng dugo ang bakla na hindi napili ng crush. Iniwas-iwasan ni Setsu ang mga apoy na bala ni Toma at hindi siya makalapit sa kalaban. Pinalitan bigla ni Toma ang direksyon ng pag-atake ng malaking laser beam at balak patayin ang mga kaibigan ng bida. Iniligtas naman ni Setsu ang mga kaibigan gamit ang glutton na espada. Saka pa nakita ni Toma na nag-shield din ang mga kaibigan ni Setsu. Umatake naman si Setsu ng mga sword slash gamit ng espada nito na sinangga ni Toma. At hindi na siya nakagalaw pa nang mas bilisan ng bida ang pag-slash pa nito na tumama lahat kay Toma kaya nasira ang armas ni Toma na bumagsak. Habang bumabagsak ay naalala ulit ni Toma ang mga pangako nila sa isa't isa ni Setsu. Lalo na ang sinabi ni Setsu na poprotektahan si Toma na napako lang dahil sa iba. Kaya napasigaw ulit si Toma na nag-ilaw ang katawan. Saka muling nagbago ang itsura ng armas nitong mas naging malaking kakaibang kanyan. Pinatamaan nito ng malakas na laser beam ang nag-shield na Setsu. Pero nasaktan ng bida na bumagsak sa sahig. Nang makita ni Toma na bagsak si Setsu ay nag-aalala siyang lumapit dito. Pero nagsaya din kaagad na parang baliw dahil hindi niya inakalang mapapabagsak niya ang idol na palaging nangunguna at mas malakas sa kanya. Binati naman siya ni Setsu dahil sa kanyang paglakas. Tumayo ang bida na hindi nabantayan ni Toma dahil sa overjoy. Kaya naikulong tuloy siya ng bida gamit ang dimensional skill na silang dalawa lang ang nakakaalam. Nasa malayo ang armas ni Toma kaya wala na siyang magawa ng gamitin ni Setsu ang glutton sword para kainin ng wagas si Toma. Napasigaw sa takot ang bakla at sinabi pang nagawa lang naman iyon dahil nais makasama si Setsu. At siningil pa ang bida sa pangako na protektahan siya. Hanggang kinain na siya ng malaking glutton sword ni Setsu at wala na siyang nagawa. Nagising si Toma na akala kung patay na. Pero nakaligtas pa dahil ang curse energy ang ipinakain ni Setsu gamit ng glutton sword. Saka sinabi ng bida na ginawa nito ang promise na protektahan si Toma. Kaya naiyak ang bakla na sinabing marami siyang naging kasalanan. Kaya sinabi ni Setsu na kailangan niyang mabuhay para pagbayaran ng mga ito. Pagkaraan pa ay ikinulong nila si Toma. Saka sinabi ni Setsu at ng dalawang lord ang parusa sa kanya. Sinabi nilang gamitin ni Toma ang power para ibalik ang mga kaklase ng bida pauwi sa tunay na mundo. At mas mabuting kasama na rin siyang umuwi para makapagsimulang muli. Kaya napaiyak na lang si Toma. Paglaya ay ginamit nga ni Toma ang power nito at gumawa ng lagusan para makabalik ang mga modern na tao. Kaya masaya ang mga kaklase ni Setsu na pumasok sa Magic Circle at umalis dahil miss na nilang maglaro ng ML sa mundo na may wifi.
Hindi daw sumama si Thomas sa pag-uwi dahil mag-uumpisa pa lang siya para pagbayaran ang mga maling ginawa. Sinabi niyang maglalakbay din sa mundong iyon para matuto kagaya ng ginawa ni Setsu. Kaya muli silang nag-fist bump at umalis na ang bakla. Nagpaalam na rin si Setsu kina Elka na kahit gustong sumama ay walang magawa dahil may trabaho siya sa palasyo. Nagpaiwan din pala si Yuhi na gustong sumama kay Setsu sa pag-iikot sa mundong iyon. Saka sila umalis. Busy pa rin si Livia sa trabaho na pagpapanatili ng kapayapaan sa dagat. Pero matigas ang ulo ng pusit kaya ito ang kalaban niya. Habang pinapanood sila ng dalawa, nagre-recover din ang Demon Country. At malakas naman ang business ni Ruri doon na nagbebenta ng fried squid. Pagbisita nila sa Beast Kingdom ay ayaw ulit silang papasukin ng guard. Pero dumating ang 3 Beast Girl na gustong maging master si Setsu. Kaya nakapasok sila at nakausap ang hari. Saka din lang sila nagpatuloy sa pagwalwal sa mundong iyon at natapos ang series. Ngayon ay ikaw naman. Like mo na ang video natin para more anime recaps na full season to come. Mahirap kasi ang pag-edit ng long videos. Tapos nakakadismaya ang pagpapatuloy kapag maliit lang ang like at views. Kaya I need your support guys for more videos na tulad nito. Yo, naka-play ka na, wala nang balikan. Bit pa lang alam mong may darating na laban. Kung trip mo to, wag mo nang itago. Isang pindot lang, wag ka nang magdamot. Simple lang to, isang click at pindot. Like button ang usapan, pindutin mo na yan. Pero kung di mo pinindot, kahit solid ang recap natin, magpapadala ako ng bakla. Handa ka na ba? I'll send na bakla kung di ka mag-like. Sa dilim siya gagalaw at hindi mo agad makikita. Isang click lang para mapalayo siya, kaya pindutin mo na bago niya higupin ang lakas mo. I'll send na bakla kung di ka mag-like. Walang makakatakas pag ikaw na iniisa kaya. Kaya wag ka na mag